Bilang isang empleyado, makinig po kayo ha, bilang isang empleyado, mahalaga na maunawaan ang pagkakaiba ng termination at dismissal. Bagamat madalas ito ang ginagamit at makikita sa handbook kung nagbabasa kayo ng mga empleyado ay magkaiba po ang kahulugan ng legal na aplikasyon nito, kapatid Ayun, Pres. ka-partner Manuel, upang ipaliwanag sa atin kung ano nga ba ang pagkakaiba ng termination sa dismissal na nasasaad sa ating labor law, ang ating saligang batas. Ayan, makakausap natin live by Zoom ang isang attorney at law, partner ng Gloria and Elinsano Law Offices, Juris Doctor of University of San Agustin, walang iba kundi si Attorney Maria Jessie Ann D. Gloria. Attorney Jess, magandang gabi. Good evening po sa inyo and good evening din po sa viewers ng business natin po. Magandang gabi, attorney. At ito po, simulan po agad natin. Ano po ba yung pagkakaiba po ng termination sa dismissal? Kasi marami pa rin po nagsasabi na may pagkakaiba po talaga ang aplikasyon nito. Attorney Jess. Legally, technically, meron nga pong pagkakaiba. Legally speaking, dismissal is just a form or way of termination. Kasi may apat po, may iba't ibang paraan kung paano ka po pwedeng ma-terminate. Pwedeng voluntary, bilang ikaw ay nag-resign. Pangalawa ay talagang ikay na-dismiss, and yung pangatlo ay nag-resign ka. All of those and yung employer-employee relationship. So pag sinasabi nating termination, it only means po na natapos yung relationship mo sa employer mo. Yun lang yun. Meanwhile, pag sinabi kasi nating dismissal ay inalis ka sa hindi voluntary sa kalooban mong umalis sa trabaho mo. Either valid yung dismissal mo or possibly depending on the circumstances possibly na illegally dismiss ikaw. So yun yung difference doon.